Magandang araw o gabi, Mr. Narrator. Ako nga pala si Roy. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito na hinding-hindi ko malilimutan noong kabataan ko. Taong 1982, sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Sariwa pa sa isip ko ang lahat, kaya sana ay maibahagi mo ito sa iyong mga tagapakinig. Noong panahon na yon, hindi pa simentado ang mga kalsada sa aming baryo. Kapag sumapit ang alas 6 ng gabi, talagang balot na ng dilim ang paligid dahil wala pa ang kuryente. Ang tanging liwanag lang namin ay gasera o kaya naman ay ang buwan. Kasama ko noon ang mga kaibigan kong sina Melbert, Gandoya at pinsan kong si Isabela. Isang hapon naglalakad kami pauwi galing sa bukid. Mainit ang panahon kahit papalubog na ang araw, kaya naman tuyot na tuyot ang lalamunan namin. Melbert, malayo pa ba tayo? Uhaw na uhaw na ako eh. Reklamo ni Gandoy habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kupas na bimpo. Malapit na tayo, Gandoy. Kunting lakad na lang, nandun na tayo sa kanto kung saan may tindahan. Sagot ni Melbert habang bitbit ang kanyang itak na pansaka. Napansin ni Isabel na may isang dampa sa gilid ng daan na ngayon lang namin nakita. Karaniwan ay talahiban lang ang bahaging yon. Pero may isang batang babae doon na nakaupo sa tabi ng tumpok ng mga pakwan. Ang tataba ng mga pakwan at kulay berde na parang kumikinang sa ilalim ng paglubog ng araw. Tignan nyo, may nagtitinda ng pakwan doon. Ngayon lang ako nakakita ng tindahan dyan . Lumapit kami dahil sa tindi ng uhaw. Ang matandang babae ay nakasuot ng madungis na barot saya. Nakayuko siya at parang may ibinubulong sa kanyang sarili. Tinawag siya ni Melbert. Nanang, magkano po itong pakwan nyo? Pabili nga po ng isa, yung malaki at mapula sana. Sabi ni Melbert. Dahang-dahang tumingala ang matanda. Doon pa lang ay kinabahan na ako. Ang kanyang mga mata ay masyadong madilaw at ang kanyang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Parang tuyot na tuyot ang kanyang balat at amoy luma ang paligid niya. Amoy lupang basa na may halong malansang amoy. Sige mga anak, pili lang kayo. Masarap ang laman yan, kasimpula ng sariwang dugo. Wika ng matanda habang nakatitig sa amin . Nagkatingin ang kami ni Gandoya. Medyo kakaiba ang pananalita ng matanda, pero dahil sa uhaw, hindi na namin binigyan ng pansin. Kumuha si Melbert ng isang malaking pakwan at binayaran ito ng 5 piso. Isabel, kunin mo ang itak. Biyakin na natin dito para makain agad. Nang biyakin ni Isabel ang pakwan gamit ang itak ni Melbert, laking gulat namin dahil ang loob nito ay hindi lang basta pula. Masyadong malapot ang katas nito at ang mga buto ay tila gumagalaw. Pero dahil sa pagod at gutom, tila nahayuma kami ng matanda. Ang sarap, Melbert! Ang tamis na ito! Sabi ni Gandoya habang mabilis na kumakain . Oo nga, parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pakwan. Habang kumakain kami, napansin ko na ang matandang babae ay nakatitig lang sa leeg ni Isabela. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang kuko ay mahaba at tila may mga itim na dumi sa loob. Nanang, hindi ba kayo kakain? Tanong ko sa kanya. Tumawa ng mahina ang matanda. Busog pa ako, iho. Hintayin ko na lang na lumubog ng tuluyan ng araw. Doon pa lang ako magugutom. Napatigil ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi naman ako nagpakilala sa kanya. Tumingin ako kina Melbert at Gandoy pero parang wala silang narinig. Busy sila sa pagkain ng pakwan na tila mga gutom na hayop. Melbert, tara na. Maggagabi na. Baka hinahanap na tayo ni tatay. Aya ko sa kanila. Sandali lang, Roy. Sayang itong pakwan, ubusin na natin. Sagot ni Melbert. Habang tumatagal, ang langit ay nagiging kulay ube at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Biglang humangin ng malakas. Isang malamig na hangin na may dalang amoy ng nabubulok na karne. Doon ko napansin na ang matandang babae ay unti-unting tumayo. Ang kanyang likod ay kuba, pero habang tumatayo siya,
Tila humahaba ang kanyang mga braso. Isabel, bitawan mo na yan! Alis na tayo dito! Ano? Bakit, Roy? Ang sarap kaya na ito. Sagot ni Isabela, pero nang tumingin siya sa akin, nagulat ako. Gilid ng labi ni Isabel ay puno ng malapot at pulang likido na hindi mukhang katas ng pakwan. Mukha itong sariwang dugo. Tumingin ako sa tumpok ng pakwan sa likod ng matanda. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero ang mga pakwan na nanduroon ay tila nagbabago ng anyo. Sa madilim na sulok ng dampa, ang mga bilog na prutas ay parang mga ulo ng tao na binalatan at pininturahan ng berde. Alis na po kami, Nanang. Sige po. Paalam ni Milbert habang mautal-utal. Sige, lumakad na kayo. Pero tandaan nyo, ang kinain nyo ay galing sa aking taniman at ang bawat buto niyan ay mananatili sa loob ninyo. Sabi ng matanda. Nagsimula na kaming maglakad palayo. Habang lumalayo kami, lumingon ako sa dampa. Wala na ang matanda, wala na rin ang dampa. Ang nakita ko lang ay isang malaking puno na napapalibutan ng matatayog na talahib. Teka, Milbert, nasaan yung tindahan? Tanong ko na may halong kaba. Teka, nandun lang kanina, di ba? Baka madalim na kaya hindi natin makita. Habang naglalakad kami sa pilapil, biglang dumaing si Gandoya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Parang may gumagalaw sa loob! Sigaw ni Gandoya habang napapaluhod sa lupa. Gandoy, anong nangyayari sa'yo? Biglang sumuka si Gandoya. Ang sinuka niya ay hindi mga piraso ng pakwan. Ang sinuka niya ay mga itim na uod na kasing laki ng buto ng pakwan at nagpupumigla sa mga ito sa lupa. Milbert, tulong! May lumalabas sa tiyan ko! Bulyaw ni Gandoy habang patuloy ang paglabas ng mga uod sa kanyang bibig. Dito na nagsimulang maging madugo at nakakatakot ang gabing yon. Habang nakaluhod si Gandoy sa gitna ng pilapil, hindi kami magkamayaw ni na Milbert at Sabela kung papaano siya tutulungan. Ang buwan noon ay natatakpan ng makapal na ulap, kaya ang tanging liwanag lang ay ang nanlalamig na sinag ng takip silim. Gandoy, ano ba yan? Bakit may uod? Sabi ni Milbert habang pilit na hinahawakan sa balikat ang kaibigan. Pero hindi makasagot si Gandoya. Ang kanyang mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay tila nagiging kulay abo. Sa bawat pag-ubo niya, mas maraming itim na uod ang lumalabas. Si Sabel naman ay nagsimula na ring mamutla at humawak sa kanyang tiyan. Roy, Milbert, parang umahapdi rin ang sikmura ko. Pabulong na sabi ni Sabela. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Hindi maaari ito. Kailangan natin pumunta sa kabayanan, sa bahay ni Aling Ipang na manggagamot. Wika ni Milbert habang pilit na pinapatayo si Gandoya. Binuhat namin si Gandoya. Ako sa kaliwa, si Milbert sa kanan. Si Sabel naman ay nakasunod sa amin, pero napansin ko na ang paglakad ni Sabel ay hindi na normal. Parang kinakaladkad niya ang kanyang mga paa at ang kanyang paningin ay nakapako sa likuran namin. Sabel, bilisan mo! Huwag kang lilingon! Sigaw ko kay Sabel. Ruya, may sumusunod sa atin, maririnig ko ang kalaskas ng mga daon sa talahiban. Sagot ni Sabela. Huminto kami sandali at pinakinggan ang paligid. Doon ko narinig isang tunog na parang may malaking hayop na gumagapang sa damuhan. Shh! Okay, maingay. Hindi ito tunog ng aso o baboy ramo. Mas mabigat ito at may kasamang huni na parang ibon pero garargal. Teka, aswang yan? Bulong ni Gandoya habang pilit na dinidilat ang kanyang mga mata. Yung matanda at yung pakwan. Huwag ka na magsalita, Gandoya. Malapit na tayo. Sabi ni Milbert, kahit alam naming malayo pa ang dulo ng pilapil. Biglang may lumipad na malaking anino sa ibabaw namin. Mabilis ito, parang isang malaking kumot na itim na dumaan sa harap ng buwan. Kasunod noon,
ay ang isang malakas na tawa na nanggagaling sa kakahuyan. Tawang paus at puno ng panunuya. Roy, tingnan mo yung puno ng nyug sa unahan. Turo ni Isabela. Sa itaas ng isang nakayukong puno ng nyog, may nakadapo. Isang nilalang na ang mga braso ay mahaba at ang mga kuko ay kumikinang sa kadiliman. Iyon ang matandang babae na pinagbilhan namin ng pakwan, pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang barot saya ay punit-punit na at ang kanyang likod ay may mga tumutubong tila balahibo ng itim na manok. Nasaan ang aking mga pakwan? Tanong ng matanda, pero ang boses niya ay parang dalawang boses na pinagsama. Isang matinis at isang malalim. Nasa loob ba ng iyong mga tiyan? Nanang, wala kaming ginagawang masama sa inyo. Binayaran namin ang pakwan ninyo. Sabi ni Milbert habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Binayaran? Ang buhay ay hindi binabayaran ng barya, Milbert. Ang buhay ay binabayaran din ng buhay. Biglang tumalon ang nilalang pababa mula sa puno. Hindi siya bumagsak na parang tao. Takbo, Sabel! Roy, takbo! Sabi ni Milbert. Pilit namin binuhat si Gandoy kahit mabigat ito. Si Sabel ay nauna nang tumakbo pero dahil sa sakit ng tiyan niya, nadapa siya sa maputik na bahagi ng daan. Sabel! Sigaw ko. Agad kong binatawa ng mga braso ni Gandoy para balikan si Sabela. Nang mahawakan ko ang kamay ni Isabela, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng balat niya. Roy, iwan niyo na ako rito. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa ni Isabela. Hindi, Isabela. Sabay-sabay tayong aalis dito. Sabi ko habang hinihila siya patayo. Sa sandaling yon ang aswang na nasa harap na ni Milbert, itinaas ni Milbert ang kanyang itak at tinangkang iwasak ito sa nilalang. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Banta ni Milbert. Pero ang aswang ay mas mabilis. Sa isang iglap, nasampal nito ang itak ni Milbert kaya tumalsik ito sa madilim na bahagi ng talahiban. Hinawakan ng aswang ang leeg ni Milbert at itinaas niya na parang isang tuta lang. Masarap ang laman ng mga batang katulad niyo. Malambot at sariwa. Wika ng aswang habang inilalapit ang kanyang mahahabang dila sa mukha ni Milbert. Doon ko naalala ang turo ng aking lolo. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi dapat magpatalo sa takot. Kumuha ako ng isang malaking bato sa tabi ng pilapil at buong lakas na ibinato ito sa ulo ng aswang. Tumama ang bato sa piluka ng matanda. Napabitaw siya kay Milbert at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula na parang baga ng uling. Ikaw, Roy, ikaw ang uunahin ko. Ungol ng aswang. Habang papalapit ang aswang sa akin, biglang may narinig kaming kalansing ng batingaw mula sa malayo. Ang kampana ng simbahan sa kabilang baryo ay tumutunog na para sa orasyon. Napatigil ang aswang. Tila nasasaktan siya sa tunog ng kampana. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga at umalulong na parang asong nabulag. Hindi pa tayo tapos. Ang mga buto ng pakwan ay tutubo sa loob ninyo. Sabi ng matanda bago siya mabilis na tumalon pabalik sa kadiliman ng kakahuyan. Nakahinga kami ng maluwag pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Si Gandoy ay wala lang malay at ang kanyang tiyan ay tila lalong lumalaki. Parang may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa loob. Milbert, nahanap mo ba ang itak mo? Tanong ko. Hindi, Roy. Hayaan na natin ang itak. Kailangan natin madala si Gandoy kay Aling Ipang bago tuluyang bumuka ang tiyan niya. Binuhat namin uli si Gandoy. Pero habang naglalakad kami, napansin ko ang isang bagay kay Isabela. Hindi na siya dumadaing. Tahimik na lang siyang sumusunod sa amin. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na kumukurap.
At sa tuwing dadaan kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala akong makitang anino ni Isabel sa lupa. Isabel, ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti nga napakalapad. Katulad ng ngiti ng tendera ng pakwan. Ayos lang ako, Roy. Masarap talaga ang pakwan. Gusto ko pa. Sabi ni Isabel. Dito na mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Habang naglalakad kami sa madilim na daan patungo sa bahay ni Aling Ipang, ang katahimikan ni Isabel ay parang nakakatakot pa kaysa sa mga ungol ni Gandoy. Ang daan na aming dinadaanan ay talagang masukal at bawat kaluskos ng kawayan ay tila boses ng kung anong nilalang na bumubulong. Narating namin ng dampa ni Aling Ipang sa dulo ng baryo. Amoy nipa at tuyong damo ang paligid, pero bas nangibabaw ang amoy ng kamangyan. Aling Ipang! Aling Ipang, tulong po! Sigaw ni Milbert habang kinakalampag ang pintuan na gawa sa kawayan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na gasera. Masama ang tingin niya sa amin, pero nang makita niya si Gandoy na nakalaylay ang ulo at ang lumalaking tiyan nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Pumasok kayo, bilis! Utos ni Aling Ipang. Hiniga namin si Gandoy sa papag na kawayan. Doon ko lang nakita ng malinaw sa ilalim ng liwanag ng gasera ang kalagayan ni Gandoy. Ang kanyang balat sa tiyan ay tila manipis na papel na may mga bagay na gumagalaw-galaw sa ilalim at ang amoy bulok na pakwan na hinaluan ng malansang dugo. Anong kinain ninyo? Tanong ni Aling Ipang habang naghahanda ng isang mangkok ng langis at kung ano-anong ugat ng puno. Pakwan po, Aling Ipang. May matandang tendera sa gilid ng kalsada malapit sa balitehan. Sagot ni Milbert. Napailing si Aling Ipang. Ay nako, mga bata kayo. Hindi yon pakwan. Iyon ay itlog ng anyong lupa na hinaluan ng sumpa ng aswang. Kapag hindi natin nailabas sa mga buto na iyan bago ng hating gabi, puputok ang tiyan yan at ang lalabas ay hindi na tao. Agad na kumuha si Aling Ipang ng isang butilya ng langis na may kasamang orasyon. Ipinahid niya ito sa tiyan ni Gandoy. Biglang sumigaw si Gandoy ng napakalakas. Isang sigaw na hindi pang tao. Ang kanyang katawan ay tila may humihila sa kanya mula sa ilalim ng papag. Roy, Milbert, hawakan niyo ang mga kamay at paa niyan. Huwag niyong bibitawan, sabi ni Aling Ipang. Habang hinahawakan namin si Gandoy, napansin ko si Isabela. Nakatayo lang siya sa madilim na sulok ng silid, malayo sa liwanag ng gasera. Nakatitig lang siya kay Gandoy at ang kanyang mga mata parang wala ng itim. Puro puti na lang ang nakikita ko. Sabel, tulungan mo kami rito, sabi ni Milbert. Pero hindi gumalaw si Isabela. Ngumiti lang siya uli, yung nakakanginig balat ng ngiti. Hayaan niyo siyang lumabas, Milbert. Masarap ang bunga. Kailangang anihin. Hindi na pinansin ni Aling Ipang si Isabela. Nagpatuloy siya sa pag-usal ng mga salitang hindi pa maintindihan. Maya-maya, biglang sinuka ni Gandoy ang isang buong buto ng pakwana. Pero ang buto ay may mga paa na parang gagamba. Gumapang ito ng mabilis sa may sahig pero agad itong tinapakan ni Aling Ipang at dinurog ng kanyang tungkod. Sabel, kumuha ka ng tubig. Humarap sa akin si Isabela. Ayoko. Uhaw na ako. Pero hindi tubig ang gusto ko, sabi ni Isabela. Biglang lumapit si Aling Ipang kay Isabel at itinapat ang gasera sa mukha nito. Napaurong si Isabela at nagtakip ng muka. Doon namin nakita ang mga kuko ni Isabela ay nagsimula na ring humaba at ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng mga itim na batik. Ang batang ito, nakakain ng sumpa. Milbert, Roy, itali niyo si Isabel ngayon din. Pero Aling Ipang, pinsan ko po siya. Hindi na yan ang pinsan mo, Roy. Ang pakwan na kinain niya ay may lamang dugo ng puno ng gabay. Kinakain na nito ang kanyang kaluluwa para maging bagong alagad ng aswang sa balitehan. Sigaw ng matanda.
Doon na nagwala si Isabel. Sa isang iglap, tumalon siya sa may dingding na kawayan at gumapang. Ang kanyang leeg ay tumutunog habang umiikot ang kanyang ulo ng 360 grado. Isabel, bumaba ka dyan! Sigaw ni Milbert, bakas ang takot sa boses. Milbert, Roy, ang sarap-sarap nyo. Siguro, ang sarap nyo nga talagang kainin, sabi ni Isabel habang ang laway niya ay tumutulo sa may sahig. Ang laway niya ay kulay berde at malapot. Hindi pa kami nakakabawi sa gulat nang biglang may marinig kaming malalakas na kalabog sa may bubungan ng dampa. Tila may mga malalaking nilalang na nagtatakbuhan sa itaas. Nandito na sila. Susunduin na nila ang kanilang mga bagong kasamahan. Nagsimulang gumuho ang bahagi ng bubungang anahawa. Isang mahabang kamay na may itim na balahibo ang pumasok mula sa butas at tinangkang abutin ang buhok ni Gandoya. Roy, ang itak ko! Nasa labas, kunin mo! Sigaw ni Milbert habang sinusubukang protektahan si Gandoya mula sa kamay na nasa itaas. Tumakbo ako palabas ng dampa. Alam ko mapanganib pero kailangan naming lumaban. Paglabas ko, tumambad sa akin ang hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Ang paligid ng dampa ni Aling Ipang ay napapalibutan ng mga itim na aso na ang laki ay kasing laki ng baka. Ibigay niyo sa akin ang mga bata, Aling Ipang. Ang mga buto ay naitanim na. Akin na sila. Sabi ng aswang. Nakita ko ang itak ni Milbert na nakabaon sa putikan, hindi kalayuan sa akin. Sinubukan kong abutin ito pero isang malaking itim na aso ang humarang sa akin. Umungol ito at ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin na puno ng sariwang laman. Huwag kang lalapit! Hayop ka! Sabi ko rito kahit nanginginig ang buong katawan. Sa loob ng dampa, narinig ko ang sigaw ni Milbert at ang pagbasag ng mga gamit. Mukhang nakababa na si Isabel mula sa kisame at inatake na sila. Roy! Tulungan mo kami! Boses iyon ni Milbert. Wala na akong ibang naisip. Sinunggaban ko ang itak sa putikana. Sa puntong yun, parang uminit ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko pero nang sumugod ang asong itim, buong lakas kong iwinasiwas ang itak. Tumama ang itak sa mukha ng aso. Umalulong ito ng napakasakit at biglang naglaho na parang usok. Lumingon sa akin ang lumilipad na aswang. Ikaw, matigas talaga ang loob mo, Roy. Wika ng aswang habang mabilis na lumilipad pababa sa aking direksyon. Itinapat ko ang itak sa kanya. Hindi mo kami makukuha! Bago pa man siya makalapit sa akin, may kung anong bagay na lumilipad mula sa loob ng dampa. Isang mangkok ng nagliliyab na langis ang ibinato ni Aling Ipang direkta sa mukha ng aswang. Napahiyaw ang nilalang habang nagliliyab ang kanyang muka at pakpak. Roy, pumasok ka dito, dali! Tawag ni Aling Ipang. Pagpasok ko, nakita ko si Isabel na nakatali sa isang poste gamit ang lubid na binabad sa bawang at suka. Nagpupumiglas siya at ang kanyang boses ay hindi na katulad ng dati. Ito ay boses ng maraming tao na sabay-sabay na nagsasalita. Si Milbert naman ay duguan ang braso. Mukhang nakalmot ni Isabela. Kailangan natin tapusin ang ritual para kay Gandoy at Isabel, Roy. Pero kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Aling Ipang, habang pawis na pawis. Hawakan mo itong krus at itapat mo sa noon ni Isabel. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitiw kahit anong sabihin niya. Huwag kang makikinig. Lumapit ako kay Isabela. Ang pinsan ko na dati ay masayahin at kasama ko sa laro, ngayon ay mukhang halimaw na. Tumingin siya sa akin at biglang nagbago ang boses niya. Naging boses ito ng nanay ko. Roy anak, nasasaktan ako ha. Pakawalan mo ko, Roy. Pagmamakaawa ni Isabel gamit ang boses ni nanay. Nangatal lang kamay ko
Halos mabitawan ko ang krus. Roy, huwag ka makikinig. Panlilin lang yan, sabi ni Milbert. Itinapat ko ang krus sa noo ni Isabela. Pagdampi ng krus, tila napaso ang balat niya. Umusok ito at nagsimulang lumabas ang mga itim na uod sa kanyang mga mata at tenga. Sumisigaw siya ng mga sumpa na hindi ko nais isulat dito. Samantala si Gandoy ay nagsimula na rin sumuka ng mga buto ng pakwan na may mga dugo. Marami, parang isang buong balde ng buto ang nilabas ng kanyang katawan. Kunti na lang, hiyaw ni Aling Ipang habang binubuhos ang huling patak ng benditadong alak sa tiyan ni Gandoy. Pero ang aswang sa labas ay hindi pa sumusuko. Narinig namin ang paglagaslas ng dampa. Sinisira na nila ang pundasyon ng bahay. Ang buong dampa ay nayayanig na parang may lindola. Roy, tulong! Hinihila nila ako sa ilalim! Sigaw ni Milbert habang pilit na kumakapit sa papag. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Iyong takot na nanunuot hanggang buto. Ang dampa ni Aling Ipang ay tila guguho na sa lakas ng pagyanig. At ang kaibigan kong si Milbert ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman sa ilalim ng sahig na kawayan. Roy, tulungan mo ko! Ang daming kamay! Bulyaw ni Milbert habang ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa bitak na kawayan. Binitawan ko muna ang krus na nakatapat kay Isabela at mabilis na sinunggaban ang mga kamay ni Milbert. Nang hawakan ko siya, naramdaman ko ang lamig ng mga kamay na humihila sa kanya mula sa ilalim. Hindi iyon kamay ng tao. Magaspang ang balat nito. May matatalim na kuko na bumaon sa binti ni Milbert. Aling Ipang ang sahig! Sigaw ko habang buong lakas na hinihila si Milbert paitaas. Si Aling Ipang sa kabila ng kanyang katandaan ay mabilis na kumukuha ng isang plastik ng asin na nakasabit sa kanyang kusina. Isinaboy niya ito sa butas ng sahig kung saan nakabaon ng mga binti ni Milbert. Magsilayas kayo! Mga anak ng kadiliman! Sigaw ni Aling Ipang. Narinig namin ang mga tiling parang nasusunog na baboy mula sa ilalim ng dampa. Agad na lumuwag ang pagkakahawak sa binti ni Milbert kaya mabilis ko siyang hinila pataas. Pag-ahon niya, nakita namin tadtad ng kalmot ang kanyang mga binti at ang dugo niya ay kulay itim. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maluwag dahil si Isabel naman ang nagwala. Nang mabitawan ko ang krus sa kanyang noo, nagkaroon siya ng lakas na maputol ang mga lubid na nakatali sa kanya. Isabel, huwag! Sigaw ni Milbert. Tumalon si Isabel patungo sa direksyon ni Gandoy na wala pa ring malaya. Ang kanyang mga kamay ay tila naging mga kuko ng lawin. Gusto niyang saktan si Gandoy para pigilan ang paglabas ng mga huling buto ng pakwan. Huwag mong lalapitan si Gandoy! Hinarang ko ang sarili ko kay Isabela. Tinulak ako ni Isabel ng napakalakas. Tumalsik ako sa sulog ng dampa at tumama ang likod ko sa isang banga ng tubig. Sa lakas ng impact, halos mawalan ako ng hangin sa baga. Maya-maya pa, nakita ko si Isabel na nakapatong na kay Gandoy. Ang kanyang bibig ay bumuka, higit pa sa kayang ibuka ng panga ng tao. Isabel, maawa ka! Pinsan mo yan! Pabulong kong sabi habang pilit na bumabangon. Ngunit bago pa man mabaon ni Isabel ang kanyang mga ngipin mabilis na idinikit ni Aling Ipang ang isang mainit na bakal na ginagamit niya sa pagluluto sa likod ni Isabela. Umusok ang likod ni Isabela at muli siyang napasigaw ng napakatinding tinig. Sa sandaling yon, si Gandoy ay biglang napaupo at sinuka ang isang napakalaking buto. Kasing laki ng kamao ng bata. Iyon na yata ang punla ng aswang. Pagkalabas ng butong yon, si Gandoy ay tuluyang bumagsak at tumigil sa pag-ubo. Milbert, kunin mo ang butong yon. Sunugin mo sa gasera. Utos ni Aling Ipang. Mabilis na sinunod ni Milbert ang utos. Gamit ang isang sipit, kinuha niya ang buto at itinapat sa apoy ng gasera. Habang nasusunog ang buto,
Ang aswang sa labas ay nagwala ng husto. Narinig namin ang pagbagsak ng isang malaking sanga ng puno ng nyog sa may bubungan namin. Ang aking binhi! Boses iyon ng matandang tindera mula sa labas, puno ng puot at sakit. Nang tuluyang maging abo ang buto, si Isabel ay biglang nanghina at bumagsak sa may sahig. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nawala ang mga batik sa balat at ang mahahabang kuko. Pero nananatili siyang walang malaya. Aling Ipang, tapos na po ba? Tanong ni Milbert habang hinihingal. Hindi pa, Milbert. Galit na galit ang kanilang ina. Hindi niya tayo tatantanan hanggat hindi sumisikat ang araw. Sagot ni Aling Ipang habang mabilis na binubudburan ng asin at abo ang lahat ng bintana at pinto. Sumilip ako sa siwang ng kawayang dingding. Ang paligid ay balot pa rin ng kadiliman, pero nakikita ko ang mga anino na naglalakad sa paligid ng dampa. Ang matandang tindera ay nakalutang pa rin sa ere. Ang kanyang bituka ay nakalaylay na at dahan-dahang umiikot sa paligid ng dampa, parang isang tali na gustong sumakal sa amin. Roy, Milbert, kumuha kayo ng mga itak. Lagyan nyo ng bawang at luya ang mga talim. Kailangan natin lumabas bago mag-alas 3 ng madaling araw. Kailangan natin makarating sa krus na bato sa gitna ng plaza. Doon lang tayo magiging ligtas. Pero paano sila Gandoy at Isabel? Hindi pa sila makalakad, sabi ni Milbert. Pagtutulungan nating buhatin sila. Roy, ikaw ang humawak sa harap. Milbert, ikaw sa likod. Ako ang magsasabi ng proteksyon sa daan. Wika ni Aling Ipang. Inihanda namin ang aming mga sarili. Binuhat namin ang dalawang walang malay. Si Isabel ay pasan ko, habang si Gandoy naman ay kay Milbert. Mabigat sila, lalo na't nangihina na rin ang aming mga katawan dahil sa puyat at takot. Handa na ba kayo? Tanong ni Aling Ipang habang hawak ang kanyang tungkod at isang sulo ng apoy. Tumango kami ni Milbert. Pagbukas ng pinto, ang malamig na hangin ng gabi ang humampas sa aming mga muka. Nang humakbang kami palabas, sabay-sabay na tumahol ang mga asong itima. Mula sa taas, bumulusok pababa ang lumilipad na aswang, direkta sa direksyon ko, dahil ako ang may pasan kay Isabela. Ibigay mo sa akin ang batang yan, Roy! Hiyaw ng aswanga. Iwinisiwas ko ang itak na may bawang. Hindi mo kami makukuha, hayop ka! Nararamdaman ko ang hangin mula sa kanyang mga pakpak. Muntik na kaming matumba pero nananatiling matatag ang mga binti ko. Si Aling Ipang ay nagsimulang magsaboy ng pinaghalong asin at binditadong tubig. Bawat patak na tumatama sa mga aswang ay nagdudulot ng usok at sakit sa kanila. Naglalakad kami sa gitna ng masukal na daan. Pilit na iniiwasan ng mga ugat ng puno na parang gustong pumatid sa amin. Sa likuran namin, narinig ko ang mabilis na paggapang ng kung anong nilalang. Milbert, huwag kang lilingon, diretso lang. Roy, may humahawak sa paa ko. Bulyaw ni Milbert. Isang kamay na galing sa ilalim ng lupa ang humawak sa bukong-bukong ni Milbert. Dahil sa bigat ni Gandoy, nawalan ng balansi si Milbert at natumba silang dalawa. Agad na lumapit ang mga asong itim kay Milbert. Akala ko ay katapusan na namin pero bago pa man makakagat ang aso, isang matinis na tunog ang narinig namin mula sa kakahuyan. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa mga puno. Nakasuot siya ng salakot at may hawak na isang mahabang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Magsilayas kayo! Hindi kayo kabilang sa mundo ito! Sigaw ng matanda, sabay hagupit ng latigo sa hangin. Bawat hagupit ng buntot ng pagi ay naglalabas ng parang kislap ng kuryente. Ang mga asong itim ay nagsitakbuhan at ang lumilipad na aswang ay napilitang tumakas. Lolo Jose, ikaw nga ba yan? Tawag ni Aling Ipang. Mukhang magkakilala sila. Bilisan ninyo, dalhin niyo sila sa krus na bato. Malapit na ang mga kasama nila mula sa kabilang bundok. Sigaw ni Lolo Jose habang patuloy na iwinawas-iwas ang latigo. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Nararamdaman ko ang init ng pawis sa aking likod
habang pasan si Isabela. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang bigat. Hanggang sa matanaw na namin ang dulo ng kalsada. Ang plaza ng barko kung saan nakatayo ang malaking krus na bato na itinayo pa noong panahon ng Kastila. "Konting tiis na lang, Milbert. Nandun na tayo," sabi ko. Pero ang aswang na tendera ay hindi basta-basta sumusuko. Sa huling pagkakataon, nag-ipon siya ng lakas at mabilis na bumulusok patungo sa amin. Pero hindi na siya sa amin nakatutok. Ang pakay niya ay si Gandoy na pasa ni Milbert. "Akin na ang batang yan!" sigaw ng aswang. "Dapa, Milbert!" Nang dumapa si Milbert kasama si Gandoy, ang aswang ay dumampas at diretsyong tumama sa base ng krus na bato. Isang nakabibinging tunog ng pagkabasag ng buto ang narinig namin. Ang aswang ay nag-apoy pagkadapo niya sa sagradong bato. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong baryo hanggang sa unti-unti siyang naging abo sa paanan ng krus. Ang mga asong itim at ang iba pang mga nilalang ng kadiliman ay bigla ring naglaho na parang pula. Kasabay nito, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa silangan. Napaiyak ako sa tuwa. Napaupo kaming lahat sa paanan ng krus, hingal na hingal at puno ng sugat. Si Isabel at Gandoy ay dahan-dahang nagkamalay. "Roy, Milbert, nasan tayo?" tanong ni Isabel. "Ligtas na tayo, Isabel. Ligtas na tayo," sagot ko habang nakatingin sa papalabas na araw. Tumingin ako kay Aling Ipang. Siya ay tahimik na nagdarasal habang nakahawak sa krus. Si Lolo Jose naman ay wala na sa paligid. Tila naglaho din kasabay ng kadiliman. Umuwi kami sa aming mga pamilya na parang galing sa isang digmaan. Hindi namin sinabi ang buong katotohanan sa mga magulang namin dahil alam naming hindi sila maniniwala. Sinabi na lang namin na naligaw kami sa gubat at inatake ng mga mababangis na hayop. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Lumipas ang ilang linggo, akala namin ay maayos na ang lahat. Si Isabel at Gandoy ay nakabalik na sa normal na buhay. Ngunit isang hapon, habang naglalakad ako malapit sa aming likod bahay, may nakita akong hindi ko inaasahan na. Sa tapat ng bintana ng silid ni Isabel, may tumutubong baging. Isang baging na may dahon na katulad ng sapakwan. At sa gitna ng mga dahon, may isang maliit na bunga na nagsisimulang lumaki. Kinabahan ako kaya lumapit ako para bunutin ito pero nang hawakan ko ang baging, naramdaman ko ang pagtibok nito. Isang pagtibok na parang puso ng tao. At nang tignan ko ang bunga ng malapitan, nakita ko ang balat nito. Hindi ito berde. Ang balat ng pakwan ay may batik-batik na kamukha ng balat ni Isabel noong gabing iyon. "Roy, anong ginagawa mo dyan?" Napatalon ako sa gulat. Si Isabel pala, nakatayo sa likuran ko. Nakangiti siya sa akin pero ang kanyang mga mata sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Nakita ko ang isang mabilis na pagdilaw ng kanyang balintataw bago ito bumalik sa normal. Wala, Isabel. May nakita lang akong ligaw na halaman," sabi ko habang mabilis na lumakad palayo. Simula noon hindi na ako kumain ng pakwan. At tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang lagaslas ng mga dahon sa labas ng bintana ko. Tila naghihintay na muling